We're Welcome, back! Mac. Ano yan? Live to the full with David. and Jo. Okay, so this is our finances episode part Part 2 2. where we'll be talking about how we handle our finances as a married couple. Yes. Okay, so pero bago yun, wala lang, naisip ko lang itong tanong na to nung kailan. What is your hatest and most loved household chore at the moment? Hatest. Sige, ako muna. Hatest siguro dahil yun din yung hindi ko talaga ginagawa madalas. Yung paghuhugas. Mukha naman. Hatest ko I siya. am the, gawin naman talaga ng mga bonso yun eh. So, Ayan, ako tas- ang dishwasher namin. Ay, may isa pa. Most hatest yung... Hatest. Ay, Yeah. hatest lang. Mm. Hatest yung pagtatapon ng basura. Okay. Kasi It's ewy. madami kang kailangan gawin. Hindi lang naman ako magtatapon ng basura. Linisin ko rin talaga yung sa labas, yung basurahan, ganyan. Yeah. Tapos most loved, Most loved. paglalaba. Ay, ako rin eh. Okay. Paglalaba. Sige. Mm-mm. Yan. Ako rin, yun yung pinaka-favorite ko. Therapeutic yun sa akin. Lalo na kapag nagsasampay. Yun yung most loved ko. Pag naglalaba, hatest ko yung pagtutupi. As in, parang may time na yung mga damit namin, pagtas masampay, diretso sinusuot na lang namin kasi nakakatamad itupi. Lalo na ang hatest ko pa doon, yung ilalagay, isasalansan mo isa-isa sa iba't ibang parts ng drawer, Parang ng ika-categorize cabinet. mo yung... Oo, na-overwhelm ako doon. So, sana may magawa na washing machine na paglabas, nakatupi na, tas siya na rin maglalagay sa cabinet. Okay. So, for our main segment, last episode, nung single kami, paano namin in-handle finances. And now, paano yun nag-change nung Oo. mag-asawa na kami? Siyempre, meron pa rin siyang talagang differences eh. Kung paano pag-handle ng finances nung single ka, tapos married. Sobrang laking difference Super siya. different. If wala, I think merong Mahirap problem. yun. Yeah. Magkakaroon ng problem pa. Yeah. Usually, sinasabi ng mga tao, di ba, sa mga stereotype na kapag babae, dapat ikaw ang naghahawak ng pera ninyo. Kasi babae dapat ang responsable sa ganyan. Or usually, yung lalaki daw, siya lang magbibigay, pero irresponsible sa lalaki yung pagbabudget. Lahat ng pera, lahat ng sahod. Kaya merong inside joke na pagsahod, parang tuwan-tuwa yung Misis. wife. Kasi Oo. Sa kanya na lahat. ah, So, pero sa amin, sobrang baliktad yun. Kasi, siya yung nagpo-provide. Siya rin yung naghahawak, nagbabudget. Kasi, aminado naman ako na yun yung strength niya. So, umpisa pa lang, alam naman na namin na siya yung mas organized in terms of tracking our budget and expenses. So, logical lang na siya yung maghahawak sa amin nun. Ano ba ang bago dun? yung pagde-decide kasi madalas ano ako eh, tawag doon analysis paralysis. Yeah, So, lagi siyang, sobrang daming kinong-consider. Oo. Most of Napaparalyze the time, siya. hindi ko agad nag-go yung, kunwari may gustong bilhin. Isipin ko talaga maigi kung Mhm. ano ba, go na natin to o hindi. So, kailangan ko nung confirmation niya. At least parang meron ano sa akin na, okay, sige, nagme-make sense yung purchase na to. At the same time, Oh, yeah. balance Nga din no. yon sa part na kunwari siya, Gina, ako yung mag-hold back sa kanya na parang, baka hindi pa, siguro next month na lang yan. Parang Mhm. Actually, nga, parang, siya yung nag-organize, pero parang from lagi akong bigger picture yung perspective ko. Siya yung mas sa details, tsaka kung paano lang din siya gagawing mas realistic. Pero sa akin, parang recently, ako yung nagsasabi na, I think yung next natin dapat pagtuunan ng pansin sa bahay natin, yung dining table. Tapos next, parang ayusin Ako kasi, natin. ang dami ko naiisip, kasi ang dami kong gustong gawin. Gusto ko, i-pair ko na kaya natin to kasi ang init eh. Tapos, naisip ko, Yeah. nagtitingin na rin ako nung air cooler. Tapos nagtitingin na rin ako ng kung ano-ano pa. Mhm. As in, sobrang daming, Pero yung parang prioritization, parang ako yung nagsasabi sa kanya madalas na, ay, ito na lang muna yung unahin natin. Parang hindi pa naman yan yung need natin at the moment. So, siguro yun dun sa stereotyping din. Malaking part ay siguro, normally talaga kasi, yung mga babae yung mas, ano tawag doon, mas, magastos? hindi, mas, sa finances, matipid. Ikaw compare mo yung dalawa kasi, mas yung mga lalaki kasi, kunwari ako,
kung hindi lang din talaga ako nag-iisip ng dapat nag-iipon ako or dapat in-organize ko. As in, siguro ang dami ko nang nabiling mga laruan o kaya nabiling mga gadgets or nabiling mga sapatos. Pwedeng maging irresponsible kasi nga masyadong playful yung mind. Parang ganun. Yeah. Sa atin, sino bang mas sa atin? Mas magastos? Kung sa mas magastos, ako talaga. Yeah. Yun nga parang for me, sa POV ko lang yun yung madalas na stereotype lang din sa married couples na yung babae yung mas mahilig mag-shopping, yung mahilig, pahingin pera, tapos mamimili ako ng mga shoes, ng bags, ganyan. Pero sa amin, medyo baliktad kasi siya yung mas mahilig bumili ng sapatos, tapos ako yung magsasabi na parang okay lang naman sa akin kahit walang bago. So, yung mga ganun na bagay, so mas mahilig siya sa ganun compared to Saka me. marami akong, kunwari, dahil ang dami kong alam, parang kunwari, gadgets, Yeah. or sa accessories, or Lagi sa kitchen, or basta kahit saan. Mm-mm. Ang dami ko naisip na, uy, magandang gawin, magandang bilhin to para mas maging efficient. Kaya minsan, sinasabi ko sa kanya na, huwag ka na kasing tingin ng tingin. Kasi kung para out of sight, out of mind, kung hindi mo naman tinitignan palagi yung mga bagong release ng Dunks or ng Jordan or Hindi yung... naman, wala na ako sa sapatos eh. Oy, Hindi na sapatos yung ko. pero kung kunyari ngayon yung sa mga air cooler ganyan or kung mang mga appliances, hindi mo naman may isip na dapat meron tayo nun kung hindi yun yung palaging nakikita mo. So, balance lang din. Pero minsan kailangan naman talaga namin. Nag-away na ba tayo? Ever? About finances. Hindi siguro directly about finances, but yung priority nung or kung ano yung kailangan bilhin. Nakapag-research na ba ako ng maigi about doon? Oo, kasi ako kapag naisip ko na kailangan na natin talagang bilhin yan ngayon. Parang since wala naman akong alam sa mga pag-check ng mga specs niyan. Basta yung magandang brand o kaya yung makita ko sa Shopee, send ko sa kanya yung link. Bilhin mo na to. Madalas. Tapos siya, kailangan mag-research muna siya. Hindi ko agad i-go yung first instinct ko about doon. As in, iyan ko yung lahat ng possibilities na pwede. Yeah. Ako research na para sa akin yung pag tinignan ko sa Shopee yung mga reviews, 4.8 over 5, tapos madaming reviews, mga 1,000 plus. Research na yun sa akin, bili na natin. Or medyo misunderstanding kasi para sa akin, okay na yan, bili mo na yan. Ganun. Pero yun, parang for me kasi malaking bagay, lalo kung malaking halaga, for me hindi siya dapat, okay na yan. Dahil may pambili. So, yun yung mahirap kasi kung may pambili ka, go mo na agad eh. Ang problem, paano kung hindi pala yan matibay? ayos? So far, hindi pa naman kami nagkaroon ng big fight. Thank you, Lord. Kasi, di ba ito yung madalas talagang pinag-aawayan ng mag-asawa? Ito naman talaga commonly kasi major part talaga siya kung paano tatakbo yung buhay ninyo ng spouse mo. So, kung hindi kayo nag-a-agree kung paano nyo siya ina-navigate, it's really a big problem. And kung hindi kayo masyadong nag-giveaway lang din or nagli-listen sa bawat isa, understanding na, okay, mas magaling siya doon, sige, ikaw na yan. Tapos, ito sa akin. Pag hindi nyo nakikita yung, na-appreciate yung differences ninyo kung paano kayo nag-make ng decisions in navigating this, mahirap talaga. Or siguro, pag hindi rin kayo talaga nag-uusap madalas about doon, talaga magkakaroon ng conflict kasi magkaiba talaga yung understanding ng dalawang tao eh. Much more na coming from different na pagpapalaki. So, siguro naisip ko lang din, siguro kung hanggang ngayon, heavily into crypto pa rin ako, baka yun, pwedeng naging source of aawayin talaga ko conflict to natin doon. yun. Tsaka yun, how we complement each other in that aspect also, in terms of our faith. Since, di ba gano'n naman usually, kapag mas marami kang alam sa isang bagay, it's harder for you to put your trust in the Lord. Kasi, Lord, alam ko to. Yan, alam ko mag-calculate. Parang, ang usual reflex na is to calculate, see kung gaano siya magte-take place ba siya, realistic. Parang, ako, since hindi masyado mataas yung knowledge ko doon, parang mas mataas yung faith ko doon sa finances namin na, malay mo, si Lord naman bahala dyan eh. Hindi mo, oo. Yeah, siya yung mas parang medyo doubtful minsan or nagre-resort sa own understanding in terms of finances. Kasi nga mas madami siyang alam doon. Paano tayo naghahatian? Oo nga pala, lalo na nung may work pa ako. So ngayon kasi medyo part-time na lang yung job ko. So pero before, nung full-time pa,
siya yung nag-compute kung magkano yung isi-send ko sa kanya every time na sa sweldo ako. Paano mo nga yun na determine kung how much, ilang percent ng salary natin? Yun nga, isip ako ng way, paano namin siya magagawa na as a married couple na hindi rin siya parang unfair sa akin or hindi rin siya unfair sa kanya na masyadong malaki yung binibigay ko. So, ilang percent? Inano ko lang, pinagsama ko lang yung sa salary natin. Tapos, syempre, kung gaano kalaki yung percent ko dun sa total, ganun din yung kalaki ng percent na ibibigay ko based dun sa kailangan natin na budget every month. So, as in, ginawa ko siya ng computation para evenly. That way, hindi siya mabigat na parang every month, ito yung binibigay ko. Kasi based naman siya dun sa laki ng sahod mo. Ng salary. So basically, what you're saying is, nag-estimate ka na nung monthly budget, monthly expenses Nag-set muna ako natin. ng monthly expenses natin. Tapos from there, doon ka kumuha ng partition kung ilan yung percentage ng salary mo tsaka salary ko na i-combine namin para mabuo namin yon yung para sa monthly expenses namin. Sa akin, nakakatawa kasi ginajoke ko ng mga katrabaho ko. No? Siyempre, biroan lang naman namin na, ano yan? Ba't ang laki ng sinesend mo sa asawa mo? O dapat meron ka ring sariling pera? Well, in the first place, meron naman talaga akong sariling perang natitira. Coming from dun sa natira sa hinihingi mo na kailangan ko ibigay sa kaya expense nga natin. before pa rin nun, as in, nag-ask pa rin ako, magkano yung gusto mo na matitira sa'yo every month? Nag-set ako ng ganung understanding na ito yung expectation mo na matitira sa every month. So, ito lang yung kukunin, ito lang yung iaano ko about sa budget. Ayoko rin kasi yung sobrang laki yung ako lang yung nag-decide kung saan ko gagastusin. Kasi nga, alam ko in myself na hindi ko pa masyadong gamay kung paano mag-handle. So, mas may trust lang din ako sa kanya. Okay, kahit ilang percent ng sahod ko bibigay ko for the both of us. Since in the first place, para sa akin din naman yun. Kasi para expenses din naman namin yun both. So, okay lang din kung usually natitira sa akin konting pangluho, pamasahe, everyday, papasok. Ano naman na siya talaga combined na talaga. Yeah. So, ganun ko siya gusto i-approach. Na as in, kung magkano yung sahod namin total. As in, sa amin parehas yun. Pero, true, sa hindi amin, ko lang gustong pera namin yun na, pareho, yung sweldo namin buo. hindi ko lang gustong gawin na ang mangyayari. Okay, sige, pagsasamahin namin. Tapos, bibigyan ko lang siya ng kung magkano. Eh di parang ang nangyari, para akong naging tatay na, ito yung ano mo. Yeah, binibigyan ng baon. Mo. So, ayaw ko siyang gawin ng ganun. Pero at the same time, gusto ko pa rin mangyari na as if combined yung ano namin. So, kaya ko siya ginawa ng percentage na hindi rin naman mangyayari na sige 50-50 tayo. Paano kung mas malaki yung sahod ng isa? Kung 50-50 di lugi yung mas maliit yung sahod kung 50-50. Kailangan dahil may sistema na siya na ganun. Tatanong ko lang sa kanya palagi, magkano lang ba i-send ko this month? So, tas okay, ang bilis na, hindi ko na kailangan pag-isipan kasi alam ko na siya na yung gumawa nung part na yon and I trust him on that. Magaan sa akin talaga. Kasi wala naman akong ginagawa. Pagkano ako lang ina-stress kasi nga parang naglalaro na sa isip ko yung ano. So ikaw pala nasi-stress? Sa Excel kasi kita ko yun eh. Yung sa akin kasi wala akong alam. Kaya magaan pala sa akin, sorry. Oo nga no. Okay. So, asa na yun? Sige, ayun na pala nasagutan. Have you ever thought about that? Tsaka yung usual na ano, 'di ba? Yung usual na nagiging ugat din ng away in terms of yung pag-help sa family or family of origin, yun yung sinasabi ng mga joke madalas ng ibang tao na sa in-laws, tapos kapag nagbibigay yung wife or yung husband. Paano din kasi nung slowly transitioning na rin, na-adjust sa akin sa part ko, na-adjust ko na rin kung magkano yung sinesend ko every month. Tapos hanggang sa naging consistent na yon na okay naman siya, hindi naman siya sobrang liit, hindi naman siya sobrang laki na mahirapan kami kung paano mag-handle ng finances. So, tapos, from time to time, kung may extra, magsisend ng extra. Ganun lang din yung sa family niya. Both retired kasi. Sa side ko naman, kay mama at papa, since nag-work pa yung mama ko, before, nung may work pa talaga ako na sarili ko, ako yung regularly nagbabayad nung kunyari sa bills nila sa Meralco, ganyan. Pero, ngayon nga, yung help namin naman sa side ng family ko, more of libre. Tsaka thankfully, dun sa in-laws namin, sa parents namin, hindi kasi sila yung tipo na nanghihingi. Hindi sila yung ganong kind ng parents na namimilit. Tsaka kailangan mo talagang, out of gratitude lang talaga yung kaya kami nagbabalik or nag-help sa kanila.
partly din siguro, malaking bagay yung favor ni Lord na, alam mo yun, kaya pa rin i-sustain. Yeah. Even with yung, kunwari yung sa SSS lang na benefit na Sa nakuha. pension. Mga just enough Yeah. for what they need. True. And if tataas man yung need nila, parang both kami willing to adjust in that na kung kailangan taasan yung help sa kanila regularly, that's totally fine. Both of us naiintindihan namin na, syempre, importante sa'yo yun, magulang mo yun. Kaya, okay lang din talaga. And Ibang couples na mahirap siya talagang ayusin, especially kung yung relationship, yung either of the party bago. is coming from siya talaga yung breadwinner. Oh, As in, yeah. point of Mhm. conflict talaga siya and valid talaga siya na pag-awayan. Pero dapat lang Mhm. siyang pag-awayan. Hindi siya dapat i-ano mo lang na I-shrug off mo lang. shrug off marriage. Actually. Kasi kung hindi, mag-build up siya ng resentment towards dun Yung sa in-laws. other party. Or sa other part. Yeah, kasi sa amin, breadwinner siya, tapos ako bunso. So parang, sa family namin, actually, family of origin, most of the time, si ate ko siguro, yung panganay, yung mas nag-help kila mama. Iba yung help na ino-offer ko or way ko ng pag-show ng love sa family, sa parents ko. So, kaya hindi rin siya ganun issue sa amin kasi nga hindi kami parehong breadwinner. Kaya medyo madali siya in that sense. Okay. Expenses and savings. On top Naalala of... ko lang yung sige. sa expenses nga. Naalala ko lang, yun. Pwede nating discuss. Kasi naalala mo nung bago tayo ikasal, inask kita kung sa mindset, sa mind mo, paano mo siya nakikita yung kung saan tayo lilipat, saan tayo magstay, mag-ano na tayo ng rent to own ngayon pa lang, or okay lang sa'yo na magre-rent. Din akong at that time, wala akong ganong kalaking cash na kaya nating ibigay doon. So, Yeah. pinresent ko sa kanya na for me, hindi ko naman din yun as in wala lang pinag-isipan. Sure ako na okay lang kami na mag-rent for the meantime. As in for kahit ilang years. Pansamantagal. Oo, pansamantagal. Kasi for me, yun yung fit dun sa kailangan namin eh. Mhm. At the same time, hindi naman din kami magli-limit for each other. Well, yun medyo talaga, like very wise lang din si David in that sense na nung engagement season namin, yun yung pinag-uusapan namin. Tsaka nung dinedate namin yung mga ninong at ninang namin. Kasi nga, usually, andyan na yung mga advices ng mga nakakatanda na, dapat maghanap na kayo ng sarili nyong bahay. Dapat meron kayong bahay kasi sa ganyang age or kapag kinasal kayo, that may property kayo. Pero naparealize niya nga lang sa akin talaga na, syempre, yung mga older generation, ganun yung POV nila. Kasi, nung time nila, hindi pa naman ganun kamahal yung, yung lupa. Available. Madami pang available. Na okay Na naayos naman siya, na reasonable yung personal decision namin na, oo nga no. Kaya para siyang same yung approach ko siya dun sa pagbili ng kotse. Kung we're buying this for the sake of buying or owning, tapos marirestrict ka naman, as in, parang every month, as in, kailangan yung mag-stick dun sa Tapos pag hindi, baka mapilita kayong mangutang or whatever. Yeah, so, number yun yung one iniiwasan na, ko talaga na mangyari. That's true. Na napag-usapan namin na hindi siya like black and white na dapat meron agad tayong property or bahay. Well, siguro sa long term, magiging open kami nun, definitely. Pero nung engagement pa lang namin, pinag-uusapan na namin siya na, okay, magiging settle tayo at peace tayo dito sa decision natin na hindi natin kailangan mag-rent to own agad or bumili agad ng sarili nating bahay at lupa. We will be content na hanggang ngayon, nagre-rent lang talaga kami. Tsaka masaya kami dito sa kung saan kami nagsistay na place. Kasi nga, sabi niya, fit dun sa lifestyle namin na yung dogs namin, kaya nilang umikot-ikot dito dahil malawak yung backyard. Saka, in all honesty, ako, personally, maarte ako sa kung paano yung ano ba nung lugar. Hindi, parang pag masyadong maliit, nahirapan akong kumilos or parang yung isip ko about sa ganun. Saka yun din, nung nag-decide din naman ako nun, naalala ko yun, kinausap ko rin si Jedson about dun. Na parang, ano tingin mo? Ito yung nasa isip ko. Ganun ko siya nakikita na for me, for hindi context naman, lang, yung si Jed, yung friend niya, may master siya financial advisor pala. So, we consider him as expert. Expert talaga siya. Expert talaga siya. Tapos kahit siya, saka tropa ko siya. sinasabi niya na wise yung decision na gano'n. Na, pati yung siya rin nag-explain sa amin or sa akin recently na kung bakit hindi rin gano'n ka-wise talaga bumili ng sariling kotse.
So, hindi lang naman din kaming dalawa yung nagde-decide on things. So, we are very grateful na meron kaming friends close to us na pwede namin pagtanungan. Depende sa kung ano yung dilemma namin at the moment. So, yeah, ayun din. Kaya hindi talaga kami nagpapa-pressure din sa kahit kanino, like even sa parents or hindi naman nila kami pine-pressure pero or dun sa mga ibang mga tita-tito na nagsasabi na ba't wala pa kayong pinag-iipunan na bahay? Yun lang kasi talaga yung nakasanayan. Savings. Ayan, for savings, same siya yung application. While dun sa expenses, meron kaming allotted na budget. Sa savings, meron din. Pero medyo, I'd say na medyo mas lenient kami dun. Pero as much as we can, doon namin nilalagay yung mga extra namin. Naalala ko nung nag-iipon kami sa kasal, somehow ganun na rin yung approach ko nun na sabi ko sa kanya, kung ito yung goal natin for kung magkano yung sa panggastos natin sa kasal. So ganito rin yung ibibigay mo sa akin every cut-off. Yeah. For 6 months. Ganun yung ginawa namin. For 6 months. Dinala namin yung system na yun nung kasal na kami. Magkasama na kami. Yeah. So meron kaming savings as a couple. Ang tawag namin doon yung ASHRAE fund namin. And then meron din kaming savings individually, like Personal. yung goal namin na yung dapat mapuno yung emergency fund namin pa rin. Kumbaga meron siyang iba pa yung emergency fund. Emergency fund as in for emergency. Yeah. Tapos yung personal savings. Mo lang na pang kung ano man gusto mong bilhin, whatever. So meron pa rin kaming ganun. Kahit for the most part naka-combine na yung pera namin. We make sure also na meron pa rin kaming personal savings bukod doon sa savings namin as a couple. Yeah. Pero we treat it pa rin as, hindi namin pa rin siya tinitreat na, akin lang to Saka, kung siguro isipin nyo, ay grabe, ang daming ibig sabihin, ang daming sigurong pera. And then, sabi ko nga, hindi siya talaga madala sa susunod. Minsan, wala naman talaga ang personal savings. Minsan, yung emergency fund, nababawasan pa rin. Yeah. Napupunta pa rin sa expenses. True. So, pero yun yung goal. Yun lang yung system. Parang, ito lang, at least meron kang partition. Wala ka in your head kung saan yung priority mong pinaglalagyan yun. For sure, mapupunta lang yun sa kung saan. Sa impulsive na mga decisions. Para lalo na, for example, when the time comes na biglang lumaki yung sahod mo, syempre mapapaisip ko, saan na malalagay yung iba kung lumaki yung sahod ko ngayon? So, the fact na meron kang system na kung saan mo dapat wiser siyang pinaglalagyan or pinag-iipunan, mas magiging less yung chances lang din na masayang mo siya. Yeah, pero we allow room pa rin for syempre for fun, for impulsive purchases sa TikTok, madami ang ganon, yung mga dumadating na parcel minsan na, uy, yung cute lang neto. Pero yan, nababalance lang din siya kasi nga, meron ka ng agad sistema. Oo, naalala ko pa nga yung isa sa biggest parang expenses natin nun, yung kay Sunshine. Uy, yung sa dog namin na surgery siya, my gosh. Ang laki nung ay, expenses grabe. namin doon. Pero kaya din nung time na yun, naisip ko, kailangan natin ng separate na dog fund kasi nga pag ganun, grabe yung gastos nila. Yun yung season na halos sabay-sabay sunod-sunod sila nagkasakit. Yung 2 big dog nagkasakit, yung isa kinailangan operahan. So bukod pa doon, yung yung expenses sa gamot nila, tapos na-confine pa siya. Tapos yung maliit naman si Popo, walang sakit pero kumakain ng kung ano-ano. So bigla naming dadalhin ulit din sa vet. Yeah, napakalaking gastos nun. Pero because we love them and that's yun yung priority namin. Ayan. So, ayan, i-share ko na next yung sa budget tracker template nga. Yes, okay. So, the legendary Excel sheet of David. At least magkaroon lang din kayo ng hints kung ano yung paano nyo siya pwedeng simulan. Ako kasi, mas gusto ko lang na ganito, mas kasi siya, personal for me. Yeah. Alam ko kung ano yung kailangan kong i-track lang. Kasi sa iba, ang ganda ng mga nakikita ko, may mga charts pa. Yeah. Pwede ka rin naman mag-extract sa'yo diba, ng charts. So, pinagawa ko lang din siya ng template. Okay, sample lang yung mga nakalagay na amount dito hindi to totoo. Yung tracker na to, version 2 na siya. Kasi yung una ko talaga, sa lang siya, sa local lang na Excel file. Ito, nasa Google Sheets na. In-adjust ko siya nung lumipat ako ng work recently. Dahil, para mas maayos na. So, sige, walk through. I-flash ko dito sa screen yung Excel niyan. So, unang ko papakita, yung current salaries na tab. Dito ko lang din nilagay yung, kung for example yan nga, sample ito yung company, tas ito yung salary, tas ito yung kay Joe, tas kung paano ko siya pinagsama.
Tapos, makikita nyo dyan magkano yung total, magkano yung nilalagay ko sa SSS, magkano yung sa allowance, kung meron man, kung hindi ka man work from home, magkano yung tax every month. Tapos, dito sa yung naka-green, dito makikita yung personal na mga expenses. So, whether government contribution man siya. Tapos nakalagay na rin kung magkano yung tithes para nakasegregate na rin siya. Tapos ito yung kung magkano yung ibinibigay para dun sa shared expenses na budget. Nakalagay rin kung may SSS loan ka ba, basta lahat. Template ko na talaga to dati pa. Tapos, Singit, sorry. Yung sa amin, ngayon, since part-time na lang ako, yung SSS ko, ang ginagawa ni David, siya yung ano nga tawag dun? Self-file. Yeah. So, nagsisend ako. Kasama na dun sa sinesend ko sa kanya per month kapag ayos yung sweldo ko ng month na yon, yung mga government contributions ko. Tapos siya na yung nagbabayad ng sarili. Para Ayun. meron pa rin ako. So, sige yan, tuloy ko lang. Ito sa part na to, monthly budget. Ayan, sample lang din yan kung magkano yung rent nyo, electricity, water, internet, mga usual lang na Tapos, pwede nyo ring adjust yan kung magkano. So, ayan yung sample na for that scenario, ideally parang meron kayong 25k na kailangan every month. Fixed 'yun So, yun yung paghahatian. So, kung makikita nyo dyan, Tsaka maganda yung may percentage siya para Ayan. nakikita nyo kung ano yung area na pinakamalaki talagang kinukuha. So, dito, ang pinakamataas. nilagay ko dito yung percentage. Yung rent. Okay. Grocery. Aha. Tapos nilagay ko dyan, grocery pala. ayan, kung makikita nyo, nilagay ko yung magkano yung sahod ko, magkano yung sahod niya. Sample lang yan, hindi yan Tapos totoo. percentage, kung magkano. Tapos based doon, ito yung kukuhanin niya doon sa 24,000, magkano yung i-share niya. Tapos naglagay lang din ako ng, kung magkano yung emergency fund na nilalagay ko every month, kunwari 2K, tapos nakalagay dyan, for 3 months, ito yung emergency fund na value. So 24 months bago makomplete yung na yon. So ano lang yan, parang mas simplify mo lang sa isip mo na in 2 years, makumpleto ko yung emergency fund ko kung consistent ako maghuhulog ng 2K. Ideally lang yun. Yeah. Tapos, ayan, kung meron man kayong fund target, makikita nyo rin kung ilang months bago makomplete yung na yan. So, current salaries. Tapos, ito naman yung sa budget and payout tracker ko. Ang purpose na ito, ma-track ko yung ginagastos namin every day. Tapos, malalagay ko doon pag sumahod na. Tapos, makikita ko kung kaya pa ba ng budget, ganyan. So, ayan, sa unang part, ito lang kung magkano yung on-hand na cash. Kasi ito yung mismong, sa part na to, yung actual payout. Uy, Tapos, grabe si David yung sa on-hand na cash. Ang gusto niya talaga, kahit yung mga barya niya, binibilang niya yun para malalagay niya doon sa Excel yung sakto. Kasi gusto ko balance, as in balance siya. Sure ako na kung saan napunta. Kasi minsan, maisip ko, saan nga ba napunta yung, ba't biglang 2,000 na lang to? Ano nangyari? Pero madalas din naman, hindi ko naman siya natatrack talaga. Pero still, for kailangan siya ng system. So, actual work payout, tapos yung actual yung balances, ito para kita ko yung lahat kung ano yung laman ng bank accounts. Tapos ito yung transactions per day. Pero again, hindi siya talaga nasusunod madalas. Kung kailan lang ako may time, saka ko lang siya ayusin. Tapos ito yung projected, meaning Ngayon ko lang dito nakikita. Kaya ako siya ginagawa dahil gusto ko lang makita yung parang ideal scenario na ito yung magiging pera namin for at the end of the year kung masusunod namin yung hinuhulog namin every month. So, dito, projected expenses, mahalaga to dahil especially kung mayroong mga insurance na binabayaran, saka mga installments sa credit card, nakikita ko kung okay pa ba yung cash flow namin. Kaya nga sabi ko nga nung first part, di ba, yung using credit card, hindi siya talaga masama as long as kita mo yung So, kasama niyan, meron akong credit card na tracker. So, dito ko nilalagay kung ano yung mga ginastos sa credit card, kung kailan siya babayaran, kung kasya pa ba dun sa expenses na So, ganun lang yung flow. Pati yung insurance nakalagay din sa akin kung magkano yung babayaran per month, kung kailan siya babayaran. Again, for tracking siya, mas makikita ko siya kung kailangan na bang magbayad, kailangan lang i-prepare siya. So, kaya ako siya ginawa ng pangalawang version kasi yung una kong version, hindi siya per year . So, as in, sobrang haba na nung kailangan, every time na mag-update ako, kailangan ko siyang burahin. So, ito naman, dahil nga per year na, makikita nyo dyan,
Meron akong 2025, meron akong 2026. So, mas madali for me na mag-adjust pagka next year na. So, ayun lang din. Borg. Kaya pala, wala akong stress. Kasi nasa akin lahat. Nasa lahat ng stress. Ngayon ko lang nakita yan. I mean, ganun ka. Sobrang helpful siya for me, dahil napipicture out Good ko lang job. yung, napipicture out ko yung magkano yung Loads. kailangan, magkano pa yung pwede. Pero yun nga, compared naman from before, as in dati talaga, tinatry ko talaga everyday. So, kahit pa paano, na workout naman sa akin yun ni Lord na hindi ako masyadong ma-stress about doon. So, Bakit ka naiiyak? Ha? Parang, tiriyan ka. ikaw yung naiiyak eh. Hindi. Parang natatawa lang ako kasi parang na-realize ko. Tapos ako, lahi lang sabihin ko na agad, kailan mo bibilin yung, yung sinabi ko? Kaya pag tinatanong niyo sa akin yun, kailan ko bibilin, ang nasa isip ko, kailan yung cut-off nung credit card. Kung tapos na ba, or kung malapit na, hindi muna. Kasi hintayin ko yun eh. Para hindi naman sayang yung waiting time. That's how detailed he is. And ako yung sa faith na lang. Is how we honor God in our finances as a married couple. Sige, ako naman. Ito naman na lang yung ambag ko. Ganun pa rin. Same principle that we are applying when we were single professionals. Siya pa rin, syempre, yung top priority. Si Lord pa rin. Ito yung nakikita rin namin na way namin to bless other people or participate in God's work in areas where we cannot actually be physically present. So, ito lang din yung very thankful kami na nakita namin na pwede nga rin pala na kahit hindi tayo nakakapag-share ng gospel every day or hindi natin siya ginagawa sa full-time job in sharing the gospel to, for example, students, the next generation, or sa ibang bansa, because there are people who actually do that. What we can only do is to support them habang ginagawa nila yon. So Saka, dahil madalas din naman, dahil they're doing it full-time, meron din silang immediate need na kailangan ma-support. So, yun din, ganun din siya ginagawa ni Lord na systematic na. Para sa kanila. Kasi whether long-term man siya or short-term missions, kailangan siyang umandar eh. Kailangan nilang kumain. Meron silang felt need. We're thankful na may iba pa palang ways, Lord, na mag-share ng gospel. Hindi lang siya yung kung paano namin nakikita before na dapat pupunta kami doon. So we can, pray for them, we can support them. Time and time again, ito yung natutunan ko lang din from how the Lord provides for me, tapos ngayon na for us, na na-realize ko na every time na mapopromote ako or magkakaroon ako ng increase or magkaroon ako ng bago work, tas favor na mas ayos yung pay, every time na ganun, merong something na gusto si Lord na i-support or parang meron siyang paglalaanan. Hindi lang siya palaging para sa atin. Oo. Kaya naalala ko lang din, parang ilang years ako nagpe-pray na Lord, sinasama ko siya sa prayer and fasting na pinagpe-pray ko na ma-promote ako or magkaroon ako ng increase. Pero hindi siya nangyayari. Yeah. Tapos nangyari siya nung time na nawalan ako ng work. Tapos at that time, nagsusupport na rin naman na tayo. Tapos yung sumunod ko na work, as in, talagang favor siya na mas ayos yung payout. So, doon ko talaga na-realize na, every time talaga na kailangan may support na additional, si Lord pa rin yung magpo-provide. So, yung prayer ko na, Lord, bigyan mo ko ng increase. Siguro, parang na-realize ko, ang better prayer ko about that is, Lord, sino yung gusto mo na i-help namin next? Or even, parang ano ba yung kailangan namin next na kung meron man kami kailangan na next, Lord, we pray na ikaw yung mag-provide nung resources namin for that. And kung wala man, then okay, let us be in peace. Kung meron kami kasi sa totoo lang, just enough lang naman yung meron kami. And even yung outside ng initiatives ng church organization, yung mga tao lang din na just look around you. Sobrang daming tao na parang minsan nga, basta parang hindi siya out of guilt, pero parang namumove ka lang din pag na-realize mo how much you have, tapos biglang may makikita ka na, di ba, hindi kumakain, ganun. So, parang, if you would look
at what you have with gratitude sa puso mo, when you look around, dun ka i-move ni Lord with compassion na, uy, anak, ang dami na niyang sa'yo, so pwede mong i-share yung iba sa kanila. Yung mga nakikita nyo lang din sa paligid ninyo. I'm not saying na lahat ng pulubi dapat bigyan. Siyempre, depende yung how the Spirit leads you. Yeah. Pero just look around you. There is so much need in the world, and the reason why the Lord is blessing us with sometimes more than enough, it's not for us to hoard lang din yung resources na yun for ourselves. It's meant to really be shared sa ibang tao. Yes. Yeah. Okay, next. Okay, Q&A For the question tayo. and answer. Do you keep your funds individually or meron sa inyong nagbabudget? Thanks. Medyo nasagot na pero i-summarize mo na lang. Ayun, so yes and no. We keep yung meron kaming sariling, kunwari, laman sa GCash, laman sa Maya. Meron ganun. Pero yung expenses and savings, shared siya. So, ano yung tanong? Meron bang nagbabudget sa inyo? May nagbabudget. Ayun na. Ayun, Kita nyo na kung sino. nagbabudget. Okay. May isang nagbabudget, may isang nagpe-pray. Okay. So, yung isa, how do you split things? Do you have sinking funds? Ayun nga, actually, yung una ko ngang nadinig yan, hindi ko alam na sinking Yung pala yung funds term pala yung nun. tawag dun. So, yun, meron kami, ang gamit namin yung GoTime. Recently ko lang din na-discover yun, na may ganun pala. Union Bank din ata may ganun na parang gagawa ka ng segregated na yung goals, 'di ba, sa Union Goals, Bank. yes. Pero si GoTime kasi mas madali lang for me yung interface. Meron kaming funds for ganito, may funds kami for dogs. Even for insurance, may funds kami. Kasi Siya. for me, Sa akin, meron. hindi ko yun. Ay, ginagawa mo rin ba? pinagsama ko na. Kasi Okay. nga, dahil quarterly yung payment, madaling isipin, ay okay lang, sa next quarter Next, pa naman yan. Ganun lang mag-isip eh. For me, mas madali kung every month ka pa rin nagsisave as if para ka nagbabayad every month. Tapos by the Yeah. time na kailangan mong magbayad, dun mo na lang hugutin, wala ka ng problema. So, emergency fund, nandun din, as in, siya, hiwa-hiwalay siya. So, ayun. Wala lang, natatawa. Ano ba Sobrang next? hindi ko yung pinag-isipan. Yung iba nasagot na natin, yung what's your reason for not buying a property? Ayun. Ano lang din siya, practical reason naman siya, hindi naman siya hard, hindi naman siya hard thing na, again, different situation, different people, iba yung fit para sa inyo. Ganun naman yung sa finances. Kailangan mag-undergo muna kami siguro ng process, praying about it and asking mentors how to go about that decision. Mas mahalaga sa akin yung about sa property rather than sa having yung kotse. Pero syempre, ano yun, depende pa rin siya. So, ano yung immediate. So, bahay, kung meron man kami magiging long-term goal, bahay yung muna bahay talaga. bago kami magbili ng kotse. Pero we'll never know. No, depende pa kung rin. paano pa rin naman. Depende pa. Again, after a few years, we'll never know. Any iba pang tingin mong questions na Kasi nasagot na natin all throughout ng discussion kanina. Pati yung importance ng tithing. ito, may naisip ako. Mhm. Siguro kung para sa iba, what if yung madalas kasi yung lalaki yung mas mataas yung sahod, di ba? Or tas yung babae yung either walang work or mas less yung ano. What if mas malaki yung sahod mo tapos kaysa sa akin? Okay, sige. Ikaw, How would ganon. things change? Feeling ng mga lalaki minsan kapag mas malaki yung sahod ng babae, hindi na sila pwedeng mag-lead ng family. When in fact, hindi kasi siya doon based. And siguro, kung ganun yung nangyari sa atin ngayon na mas malaki yung sahod ko sa'yo, kung paano dapat ikaw pa rin yung nagli-lead, ako yung nagsasubmit, same pa rin siya na same principle pa rin would apply. hindi mo to ako us. papagalitan pag marami akong Lazada. Oo, kasi kung Feeling ko galit ka sa akin. hindi ko naman, ewan ko kasi kahit yung sweldo ko, para hindi ko siya masyadong ino-own eh. Parang, basta same naman kung meron pa rin tayong tracker na expenses natin. Kung ikaw pa rin naman yung magko-compute nun, kahit mas malaki yung sahod ko, di sige, kung sa tingin Kung mo, kasya naman. okay siya, reasonable naman siya. Ganun ba ako ngayon? Ay, hindi, ikaw din pala, madami ka Lazada. Pero syempre magsasalita ako kapag feel ko, wala, ang dami na niya na. Kasi kapag yung mga Lazada, mas mahal yung mga binibili mo. Ako mga kung ano-ano lang. Yeah, same pa rin. I will still trust you na hindi kita makikita as less of a leader kung mas maliit yung sahod mo. Kahit pa wala kang i-earn for how many months,
Hindi kita makikita as someone na who will be unable to lead me. Pag dumating kayo sa ganung point, ma-check talaga yung heart mo eh. Yes. Yung ego. Yeah. Ako for me, kung ganun, natanong mo na ako noon dati, na what if mas malaki yung sahod mo? Sa akin, to be honest, kung mas malaki yung sahod mo, tas enough na for the both of us, okay lang ako kahit sa bahay lang ako. Yeah, dream Mas niya maging enjoy ko house yung- husband. Mas enjoy ko yung nasa bahay ako, maglilinis ako, O ba doon maghugas yung pinggan? mag-ugas ko. As in yun, Charot lang. legit yun na, yun. Nakaka-bless lang din kasi si David yung type ng lalaki na hindi niya talaga pinang-fulfill ng ego niya yung trabaho niya, yung capacity niya mag-provide for me. Kasi yun yung tendency ng mga lalaki, di ba? Na kaya parang natatapakan yung ego kapag mas malaki yung kinikita ng girl. Kasi nga feeling, parang embedded sa kanila yun, yung pagiging provider. So, thankfully sa kanya, hindi siya ganong kind ng guy na kasi nakikita niya ultimately na si Lord yung nagpo-provide sa aming dalawa. So, Yeah, totoo naman din. As in, looking back lang din kung paano ako dati nag-start. Tapos ngayon, as in, naisip ko, parang paano nangyari yun. Grabing favor din talaga ni Lord every time. Doon, kasi ganun din kami pinalaki, hindi kami parang, pagka, ganito, bibilang kita ng ganitong bagay, ng cellphone, whatever. Hindi rin namin nakasanayan talaga. Kaya hindi ko siya nakikita na big thing na, dapat bilang kita ng ganito. Gagawin ko yon out of, dahil gusto ko itang bilan. Yeah, pero hindi ko yon nakikita as him just flexing, this is what I can give you. Hindi siya ganon. Kaya, very humble talaga. Si David, my love. Okay, next. Tapos na? Random recommendations. Okay, random recommendations. Okay, mauna ako. Movie, yung recommendation ko for this episode. Ang ganda, sobrang good cry. Itong napanood namin ni David, nagtingin na lang kami, tapos natatawa kami kasi umiyak na kami pala pareho. Remarkably Bright Creature sa Netflix. Such a good movie. It's based on a novel. Gusto ko nga rin bilhin yung book na yon. Pero pag nakita nyo yung trailer niya, akala nyo parang documentary siya about animals. That's what made it unique. Parang nagnanarrate lang yung octopus doon. Pero meron siyang whole story na sobrang, parang lang siya, chill type of movie pero may depth pa rin siya. Pati yung feels dun Hindi sa ka neighborhood. Hindi naman ako na-bored. Hindi siya, chill lang siya pero hindi siya boring. Tapos may twist pa rin siya sa dulo. Kaya, wow, ang ganda na ito. Parang isa na siya sa top 5 all-time favorite kong movie. Actually, yeah. Remarkably Bright Creatures in Netflix. Ikaw? Ako, random recommendations. Siguro ngayon, ganun din sa yung pinapanood natin yung pinapanood namin ngayon na Wonderfuls. Ano lang din siya, nakita ko lang din, tapos parang, okay to comedy. Tapos, true enough, sobrang benta siya ng yung comedy. Is Tagalog dub pa kami. Yes. Kaya tawan-tawa kami dun sa, lalo yung dalawang kasama niya na lalaki. Sobrang perfect. Tsaka bida dun si Woo Yung Woo. Kaya parang pang-comedy talaga siya. Galing. Parang may nagkaroon sila ng superpowers because of a chemical na nila. Pero yung first episode pala sobrang nakakatawa na. Panoorin nyo. With Filipino dub for best experience. Okay, so that's it for our 4th episode. Shoutout lang din dun sa gumawa nung ano tawag doon? Cover art namin. So ito yung my ginawa high school niya. friend, Renilda De Leon. Tapos ito naman yung social media accounts niya. Yeah, you can follow her. Nag-accept siya ng commissions. Ayan. Sa art commissions. Nung una nag-offer lang siya ng kung gusto niyang libre dapat yun eh. Pero sabi ko, hindi, bayaran ka namin kasi that's your craft. You should be paid for your skills. super happy kami dun sa Yeah, sobrang cute ng cover art namin. But anyways, ayan, thank you for watching. Make sure to like, subscribe, and follow and share. Sabihin daw yan and listen. Kasi And madalas listen. yung listeners or yung mga nanonood, hindi rin namin subscribers or hindi natatapos yung so, parang sa stop and listen. hindi natatapos yung buong so it would really help kung matatapos siya. Yeah, okay. Yun And lang. subscribe. See you on the next one. Bye!